susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ang masarap-sarap yung timpla yung kape niyan. Iuwi muna natin ng isang manipiso. Hindi ada wala kape. Hindi, darating yan. Gatas. Yung second cup. Parang yung second cup. Okay mga kapatid, ito po isa sa magandang offer ngayon, kaloob ngayon ng Islam in Action, itong usapang pag-ibig. Ano bang pamagat natin ito kasama ng Sharif? Guided Hearts. Guided Hearts. Bakit? Guided heart. Ayan. Siyempre, yung pag-ibig, inevitable yan. Inevitable Ay, yan. yung mga unguided kasama pa rito. Ay, hindi. Dapat sa guided na. Kaya nga guided eh. Para yung kasing pag-ibig, naiintindihan natin yun. Alam, may giya ito. Oo, kailangan guided ka. Walang problema na umibig ka. Pero kailangan, Hindi ba wala bang karapatan na pag-usapan din natin yung mga unguided heart? may darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Actually, yung letter sender natin, medyo ano pa to, nasa unguided pa. Unguided pa. Pero medyo itutulak na natin ng konti para medyo tumuwid na siya. Ayun! Magabayan. Magabayan, oo. So bago tayo pumalaot sa pag-usapang pag-ibig nito, pabatiin muna natin itong mga umiibig ngayon sa harapan ninyo. Patay kayo. Simulan natin kasama ang Sharif. Dire-diretso, Sharif. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inlove pa rin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Magandang araw sa inyo lahat ng mga ating mga tagapanood. Welcome po sa Guided Hearts. Dito ay pag-uusapan natin yun nga. Pag-uusapan natin kanina. Yes. Usapan pag-ibig pero syempre, i-apply natin yung aral ng Aral ng Islam. Yan. Okay, si Brother Bale, ito yung ating usapang pag-ibig. Ay, katuwang natin lagi, Brother Bale. Sa totoo lang, hindi nakarelate sa kanya. Gaya nga ng nasabi ko, tagal na pala sa kanya. Pag nag-usapan natin ng isang bagay na we have to be balanced. Yes, diba? We have to learn the pros and cons of every issue na tatalakayan natin dito sa Dawat TV. Okay? So, sabi ko nga kay Tim ay guided hearts tayo. But whether we like it or not, we also have to talk about the unguided ones. Diba? Kasi, we have to learn from them. Kaya, diba? Pakinabangan din natin kung anong mayroon. Kaya matutunan natin. Parang maligaw, masama sa kanila. Masama. So, alam din natin yon. Kung ano bang mayroon doon. Okay. Tama. Magandang umaga po, gabi, o tanghali, o anumang oras kayo nandiyan. Marami tayong listeners sa Philippines. Buong mundo na ito. Meron po akong listeners sa Canada, sa Amerika. Secret. Okay, ito naman. Isa naman po, kapatid din natin. Isa din ito mag-guide sa usapang pag-ibig. Si kapatid na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itong segment na to, Guided Hearts, no? So, Ganda. parang parang ang sarap na lang makinig sa mga eksperto sa pag-ibig. Ikaw nga yung pagkukunan namin ng ano eh. Ikaw nga yung gusto namin Kumbaga pakinggan. kumbaga sa sa edad, kumbaga Sagbon tayo. Ganda naman Ganda naman pala. Ibig sabihin mali yung term na Huwag ginamit. kang babanggit ng edad. Pag-isip tayo, pwede natin paliitin to eh. Kumbaga yung karanasan po sa pag-ibig, Mura pa. mura pa yan. Bubut pa kumpara sa mga
kasama natin. Pero ano Brad, 2025 na ngayon, eh, yun ang kailangan namin. So yun, inshallah, makapagbigay tayo ng magandang payo sa Elder Center natin. Yes, mayroon pala tayong ngayon, nagpadala ng liham, no? So bago man yan, Brother Abdul Karim, sa iyo ng mga pag-ibig naman. Mukhang in love din ito. In love to. Inshallah, bago tayo naman sa usapin na yan. Inshallah, gusto ko batiin na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid natin sa Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa at siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga kababayan na nanonood sa atin at nakakasubaybay sa atin. At sana po ay sundan ninyo kami sana makapagbigay kami ng mga magagandang mga payo, mensahe, usapang pag-ibig, mga nagpapadala sa atin. Yung malapit sa puso mo, batiin mo na ba makalimutan? At siyempre, ang aking may bahay dyan sa probinsya ng Aklan, nag-iisang dating Sa Aklan yan, ha? Oo. Linawin na natin. Magkaibang sa Bawat lugar yan, ang tawag dyan, nag-iisa, di ba? nag-iisa. Yes, Ibang sa Maynila, iba yung sa akin. Walang laglagan. Wala. Hindi, nagsasabi lang tayo nakatupo. Oh, ayos. Alhamdulillah. Okay. Salamat ulit sa ating mga kapatid. Ayan, si Brother Fahad. Kaya, hindi dito sa pag-ibig. Ano sa pag-ibig? Bumati ka, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pag-ibig so kung nakasama ko to gusto ko na rin Oo. Gusto mo. Natuto na Gusto rin. mo na mapag-awin mo. Hindi na, sa Islam naman talagang lahat ito hindi inaayos ang mga pagmamahal sa mga tao. Tulad ng Islamic Action pinapalapit namin sila sa Islam. Diba? Hindi lang sa pamilya, kung hindi sa dakilang tagapagligtas. Dahil ito ang hangarin din ng Islamic Action ay para yung mga tao makilala nila kung sino dapat marinig nila, hindi na sa anak, hindi na sa magulang, sa asawa, higit sa dakilang tagapagligtas. So, ibig sabihin nyo, lalo na yung mga problema sa pag-ibig, ang Islam in action ay hanggat umaksyon yan. Oo, action talaga. Oo, mukhang may balita ako yung may napadalang liham Oo, may nagkailangan ba naman Ito, ka-interest meron tayong napakagandang talakayan. Abangan po ninyo. Yes. Kasi simula pa lang ito, hanggang mga tatlo na yung liham na nagpadala sa akin. Ha? Oo. Di ba? Iba pa yung sa iba, yakin. Iba yan Ano yun. ba? Iba yan Okay, but ito siguro bigyan natin. Unahin natin Wala natin to. Kay... Hindi, actually to backgrounder lang. Itong letter sender natin. Masahista namin to. Diba? Siya yung nagmamasahe kay mga. Then eventually, nung nag-abroad siya, before siya mag-abroad, na-share niya na sa amin. Na-share niya na sa amin. So, sinabi ko siya na sabi ko meron kami meron kami programa. Ilagay mo yan yung writing, bahagi natin yan. Para mabigyan ka namin ng tulong. Okay, so sama na. Dear Guided Hearts, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang pong humingi ng payo tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Isa po akong OFW at dahil sa kalungkutan at pangungulila sa aking pamilya at sa mga mahal ko sa buhay, naisipan kong sumubok sa mga dating apps. Mamaya na natin paliwanag yung dating. Hindi nila naintindihan. Alam yan May ilang mabubuting tao akong nakilala. May iba na gustong makipagrelasyon. Pero may isang kakaiba. Isang lokal na talaga namang tumatak sa akin. Siguro, sinasabi niya, OFW to. So, lokal doon sa saan man siya. Medyo matagal-tagal na rin kaming nagkakausap ni brother. Yan po yung nais niyang itawag sa kanya dahil isa pala siyang Muslim. Ganun daw po ang tawagan nila sa kanilang religion. Sa totoo lang, maayos at malalim ang nagiging daloy ng mga usapan namin. Hindi ko napigilan na unti-unting mahulog ang loob ko sa kanya. Na, sa lalim ng aming kwentuhan at sa tagal na rin mula nang huli akong nagkaroon ng ganitong koneksyon, inisip ko na baka pareho na rin kami ng nararamdaman. Na, umopya na. Hanggang isang araw, nagulat ako nang magtapat siya
ng kanyang nararamdaman. No. Tama ang hinala ko. Pareho nga kami. Ha? Hindi ko Hindi sila. hopya. Kailang mabilis na sila. Hindi pala ako hopya. Hindi na siya hopya. Ngunit kasabay ng kanyang pag-amin ay ang hindi ko inaasahang alok. Alok na kasal. Ha? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, may excite o matatakot sa biglaan at seryosong revelasyon niya yun. Kahit hindi niya tinatago ang kanyang pagiging Muslim, at sa totoo lang marami pa nga akong nalinawan tungkol sa Islam dahil sa kanya, hindi ko talaga maintindihan at nahihiwagaan ako bakit ganito kabilis. Bakit kasal ka agad? Ha? Hindi pa nga kami nagiging boyfriend o girlfriend, hindi pa nga kami nagkakaroon ng unang date. Paano kung tatanggapin ang alok niya? Pero dahil sa maiksing panahon ng aming pagkakakilala ay hindi pala kami mag-workout bilang mag-partner. Aba, ibig sabihin pala yan matindi na ang kanyang karanasan. No? Oo. Pero wag natin silang bibitinin. Oo. Wag natin silang bibitinin. Itutuloy natin yan, ha? Itutuloy natin. Tapusin ko na muna to! Tapusin ko na muna to! May nararamdaman ako para sa kanya. Pero hindi ko alam kung sapat na yun para agad-agad nang magpakasal. Maraming salamat po, Guided Hearts, sa mga payo at gabay na mabibigay ninyo sa akin. Nagmamahal, Patricia. Aba. Ayan, Patricia. So ngayon, bago natin ibigay ang mga magandang may Payo. bahagi Oo. ng ating mga nakaupo rito sa inyong harapan, huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik po ang Guided Heart pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Masyaallah, napaganda kong mga kaibigan ng lingap, mga kapatid ng ating narinig. Aba, ang sarap pakinggan yung mga narinig natin. So alam natin, bawat isa sa atin dito may kanya-kanyang nakuang punto roon pero unahin natin yung nagbabasa kung anong kanyang nais ibigay doon sa... Yun lang yung tanong. Gusto niyang malaman. Kasi syempre hindi naman to Muslim. Yes, Hindi niya nagigits. Mm. Kasi normally, siguro ako, dating isang hindi naman ako Muslim. So, naiintindihan ko yung pinagagalingan niya na syempre dati alam mo yung stages niya manliligaw ka, magiging magkasintahan kayo for a period of time, and then from there, doon magkakakilala mo kung ano, magpo-propose ka, then saka kayo magiging mag-asawa. Ngayon nagulat tong sister na nagkakilala sila sa dating apps. Siguro, nagkapalagayan sila ng loob, lumalalim yung usapan nila. Hindi niya nagigits bakit kasal ka agad yung ino-offer. Alam mo nung naalala ko nung araw yung mga... Anong araw to? Pag-usapan niyo. Basta may araw yun. May mga title ng pelikula nung araw. Ano? Kasal muna bago ligaw. Okay. Ano naging Muslim ako sa'yo na? Ganun pala yun na. Sa Islamic pala yun, ano? Pero yung pelikula na to, hindi Islamic. Yung pamagat, kasal mo na, di ba? Pamagat na kasal muna bago ligaw. Ligaw. Sinasabi ko, ano ang wisdom meron dito? Yeah. Meron. Porque medyo na-attract ako sa isang dalaga. Sabi ko, pakasal na tayo. Kasal agad. Yung sa tradisyon at sa custom ng mga non-Muslim, parang ano to, sino ka? Di ba? Sino ka? Bilis mo naman, bilis ka mas manatan. Okay. Problema, without them knowing the wisdom behind it, na bakit ang Islam, okay sa kanya yung pakasal muna tayo, Yeah. di ba? Huwag kita ligawan. Di ba? Ako hanggang ngayon nanliligaw pa rin ako. Nanliligaw pa rin. Kaya pala, Tatlo. kaya pala kailangan mo ng kasal kasi yung ligaw mahabang proseso pala yan. Hindi, muna na information, di ba? Yung wisdom nakita ko dito na, okay, ang kalakaran ngayon ng tradisyon ngayon, meron mga tinatawag tayong mga one night stand na sinasabi ngayon Ako nasubukan ko yun, bro. Nabukasan ko, natatanong, ano na pala pangalan? Parang out of this world, di ba? Pero whether we like it or not, we Muslim, nagugulat naman tayo sa ganun. Kinabukasan na, saka mo pa tatanungin yung pangalan. Buti na kasama mo, di ba? Buti lang, nalaala na no. Tanong pa ako. Kaya nga. Pero sa Muslim po, kailangan tingnan natin ano ang wisdom mayroon. Ano mayroon? One is, ito ang solusyon ngayon ng buhay natin ngayon. Napakarami mga
ako tinatawag ko dito sa locality namin, napakaraming virgin dito. Ha? Maraming virgin dito. Mga dalagang inaan na walang asawa. Ha? Kasi meron silang modelo na sinusunod. Di ba? Uso na ngayon. Ha? Meron silang modelo sinusunod. Ha? Yung mga birhen na may anak. Di ba? So baka inano na nila yon. Sinusundan na nila yon. Oo, kasi ganito yung isa yan na gwapo ka, maganda ako, nagkatinginan tayo, game na. Di ba? Hindi natin but Muslim religion, alhamdulillah, tinuturo dito na you cannot mess around with anyone you like and who likes you. Na okay na yon. Hindi. Meron tayong dapat pamantayan. Di ba? Na bakit kasal muna? Di ba? Ang ibig sabihin nito, kasi pag gusto mo na isang babae at nagkagusto na yung dalawa, hindi naman kasal agad tayo eh. Yeah. I might offer you marriage, di ba? Pwede bang magpakasal tayo? Pag sumagot yung babae, gusto rin kita, okay, magpakasal tayo. But, parang ko muna sa tatay ko. Yeah. O ano ang gagawin ng tatay ko? Isi-CIA ka muna, kapatid. Hindi na yun. CIA sa atin, credit investigation. di ba? Oo nga. Pero sa Islam, pag sinabing isi-CIA ka muna, hanapin niya yung mga trolls niya, di ba? O, sino ba yan? Ano ba yung educational background? Oo, para nag-aaral. yung kaibigan mo yan. Libo-libo ang mga trolls. Sino ba yan? Ha? Ano ba trabaho niya? Family na. Ng DPWH, di ba? Di ba? Yun ang ano ng wali. Oo, yun. Wali. Saka hindi lang. Marriage in Islam is yung effort ito ng pamilya. Likewise, ako din lalaki, nag-propose ako dito sa babaeng ito dahil gusto ko, yung pamilya ko, titignan din siya. So kailangan din talagang both side kikilatisin. Kikilatisin. Meron yan. Actually, 1 month yata ang minimum eh. Oh, si Aris mayroon na siyang idea paano kumilatis to eh. Kilatis na Magaling ka sa kilatisan eh. Kilatisan. Tayo, ang ginagawa natin pag kilatis, medyo matagal na kasi sila. Naaalala ko, syempre, para makilala mo yung babae, maglalaan ka talaga. Panahon. Para makilatis mo. Siyempre, kasamahan mo siya kung saan niya pumunta. Yun, maganda rin. Para makilatis ng gusto. Yan, Isa yun sa nakita mo magandang pamaraan. para makilala. Yes, ipahan mo rin pamaraan ng kilatis. Doon ba? Doon sa pinupunto, kasi pwede tayong kumuha doon. Alin man sa akin naman binabanggit nung sister natin ng mga pangyayari. Kung may naisip tayong magbigay doon ng Kasi pala ano ko lang, halimbawa lang, maniligaw ko sa isang Muslim. Ito lang ang sinasabi ko eh. Hindi mo pa ako kilala, niyayam mo ako sa kilala na kita. Bakit? Di ba nagsasala? Oo. Di ba nagpapasting ka? Oo. Di kilala na kita. Di ba kilala mo si Ana? Oo. Ganun ang sinasabi ko sa mga tao. Kaya nakakarami na sa mga Ito yung huhuli na. Huling-huli na. Hindi pa ini-interrogate, kumakan pa lang. Madali kasi hindi ibig sabihin na Ano gano'n tayo? nakarami, hindi ibig sabihin nakarami ng asawa, nakarami ng papay. Ayusin mo kasi pakikinig mo. para may guide din. Ito si Ustad Abdul Karim naman. Doon brad sa pinupunto nung So, sister natin. Nakakamangha, nakakagulat yung kanyang revelasyon. Which is normal, no? Normal yung reaction ng sister. Kasi bilang isang Kristiyana, Kristiyana. mayroon kasing tradisyon na kinamulatan, nakasanayan, iniintay. Approach na iniintay ng isang babae na gagawin sa lalaki lang. At hindi niya nakita doon sa lalaki na hinahanap niya dapat. Kaya yung pagkabigla normal eh. So, bilang Muslim, ipinakita din ng brother na kasi hindi tayo pwede mag-date. Ang point niya, hindi rin niya siguro na ipaliwanag ng maayos kung gaano kahigpit ang pagbabawal ng religious nito. Kung ipaliwanag sana niya, sa nakikita ko nakikita ko doon sa point ng badal ng sulat. Okay? Hindi na ipaliwanag ng brother ang kahalagahan. Bakit kasal ang in-offer? Hindi date. Okay? So yun ang dapat na i-share din natin sa ating mga kababayan na nagpadala ng sulat na yan. Yung kahalagahan
ng pag-offer ng kasal Yeah. kumpara sa pagkikita sa labas na hindi sila ikinasal. Oo. Okay. So, siguro ay Sa madaling sabi. sa mga eksperto natin itatanong Oo nga, Brad. Ay, ayan na. Kala ko dito eh. Wala kang kapatid dyan. mga karagdagan mahalaga Ito ito eh. niya. Oo. Kung bakit gano'n na lang ang kabilis ang offer na kasal ng brother. So napakaganda yung punto ni brother. Doon natin makita na nangingibabaw yung ano brother. Tulad na sinabi mo nga brother Pali. Sa anumang sitwasyon, dahil yung brother ay nasa puso niya yung ano, takot kay Allah. Oo, ang pananampalataya. Yes, kasi alam ng brother yun. Sabi niya, kaligayahan ito. Sabi mo, pag-ibig siya, sister. Yeah. Pero ninais talaga ng brother na bago mo niya bigyan ng kaligayahan ng kanyang sarili, kaligayahan muna kay Allah. Yeah. Kaya inuna niya muna si Allah. Allahu Akbar. So, Bro, ang oo. ano kasi bro, ang kasal, ang ikaw, part yan ng ano na Ibada. So dito na-surprise tulad na sinabi ko, Brad, na-surprise yung sister. Pero bago pa yan, marami pa kaming surprise ang ibibigay sa inyo mga kapatid. Huwag ho kayong aalis. Babalik po ang palatuntunan. Guided Hearts. Sad. Okay, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Muli pong magbabalik ang ating palatuntunan. Guided. May camera ko. Bagal yung camera. Guided Hearts. Ayan, mga kapatid. So alam nyo, Ay, hindi ko pala pwede sigawan yung camera. so Delikado tayo. alam mo kanina, pinag-usapan natin yung ano, na-surprise na rin dito yung mga viewers natin. Kasi siyempre, bago ito eh. Ngayon, bago din itong handog ng Islam in Action. Kaya nakahanap na sila ngayon ng lugar kung saan sila ngayon dudulog. Pagdating naman kung ang problema ay ang puso. Talaga So, naman. wala ba tayong limitasyon dito? Sino ba yung pwede? Sino ba yung pwede? Baka mamaya pinipili nyo lang. Pwede. Wala naman. Kahit Welcome. kahit Christian, Muslim, ano man, may reliyon man siya wala, may Gusto Diyos kasi man siya natin- wala. Oo. Gusto natin i-apply yung religion ng Islam doon sa problema ng mga puso. Para kumbaga alam lang nilang delay. Yung mga problema sa pera. Hindi natin alam. Kasi kahit tayo, hindi na problema natin. So, ano lang, gusto lang natin i-apply. Yung problema ng pera, doon yan sa obreros at saka sa pambansang hardinero. Ayan, doon. Actually, brother, doon sa pagpapadala ng sulat, ang nagpadala sa atin ng isang Christian. Christian. Yes. Kristiyano. So hindi ibig sabihin na nangangurag limited lang ito Oo. sa mga Oo. Kristiyana, Yes, Kristiyano, o sa babae lang kaya. Oo. Kundi lalaki na babae may mga problema sa Pag-ibig, pag-ibig, basta karanasan, Oo. maging Muslim man siya o maging Kristiyano man siya, welcome. Welcome. Kasi Yes. ang programang ito ay binuo para makapagbigay ng payo, okay? Makatulong kung ano ang higit na pinakamainam. Okay? Sa pamamagitan na rin, suporta ng katulad ng Islam. Okay? Tsaka ang isang magandang punto dito, makita nila yung kaibahan. Na kaya minsan hindi naman yung sister na bigla. Di ba? Ano na nga siya eh. Ang nakaramdam na siya. Nagtapat na, tol. Oo, nakaramdam na siya pag-ibig. Oo. Mamahal na. Tinapatan naman ng brother. Oo. Kaso Sana- nung sana- sabay nga araw nung pagtatapat ng Oo. brother, Brad may kalaki Nabigla na siya. alok, nakasal ka. So nagulat si sister. Nagulat siya. Ngayon, kaya sister siguro, tanong niya sa brother. Pag pumayag ako, how do we go about it? Di ba? Ano ba pumayag ako magpakasal sa'yo? Oo. Ano ang kasunod? Kasal baga tayo, tapos pwede na yung May tinatawag mga- sa non-Muslim na. May patingin, may Oo. may down payment, di ba? Kasi ang iniisip kasi nyo doon, pagkasal na, no choice na, Oo. ibibigay mo na lahat. Ano ba ang Isuko, sinasabi di ba? dito? Oo. Islam. Yeah. Pag tumanggap na yung babae, kung sa proposal na lang, what comes next? Next. Ano susunod? So actually dito sa sitwasyon, no, ang kaibahan na, ang kagandahan na ano ko, hindi na naintindihan ni sister. Napakaganda ng intensyon, napakaganda ng pangarap sa kanya. Culture shock siya. Oo. Hindi lang niya naintindihan. Maaaring hindi na ipaliwanag ng maayos
hindi na-detail sa kanya ang mga kahalagahan. Pero actually sa nagpadala ng sulat, si Patricia. Patricia. So, ang advantage ng alok ng brother, inilalagay si Patricia sa secure na sitwasyon. Yes. Yes. Actually, yung security ng babae. Yun ang inuna. Oo. Kasi may mga babae ngayon, no, na dahil doon sa nararamdaman, nag-propose, magkita tayo, gusto kita makilala, agad nagkagustuhan, nagkaayaan, hindi nagkaroon ng kasalan, may nangyari. Which is, maging sa kasulatan ng Kristiyano, ito mahigpit na pinagbabawal ng Panginoon. Okay? Higit lalo sa Islam. So kung ang mga hindi Muslim, hindi naman lahat po. Hindi natin nalalahat ang mga Kristiyano. Okay? O may mga mahihigpit din dyan, may takot sa Panginoon. Pero karamihan sa panahon natin ngayon, wala na eh. Karamihan, actually, almost 70% ng mga tao ngayon. So, kapag nakikita ang lalaki at babae na hindi sila ikinasal, ang agrabyado dito, babae. Kasi pag may nangyari sa kanila, at naglaruan lang pala siya ng lalaki, so, nabubuntis, nagkakaroon ng anak brother doon kanina na walang kinikilalang ama. So, lumalabas ang marami mga bastardo ng mga anak dahil sa ganung mga sitwasyon. Kaya ang Islam ay nag-aalok ng kasal. Ang kagandahan dito para bigyan ng security ang babae. Pinapahalaga ng babae at talagang ipinapakita ang totoong pagmamahal sa isang babae. Bilang isang Muslim at ang Islam ay nagtuturo siya. Kaya naman siguro nag-alangan din yung babae nung baka hindi pa rin sa lubusan kasi sigurado tali na kaagad. Hindi nga na makalabas niyan eh. Kasal na, may dokumento na. Kasi alam mo yung mga mentality ngayon ng mga non-Muslim, lalo na yung mga career woman. Hindi naman lahat. Ang lagi sa isip nila, matatali ako rito. Kaya na. Hindi niya naman gagawin yung ginagawa niya. Gusto mo magbuhay dalaga ng mahaba-haba. Enjoy. Pero in the process, marami na didiscover. Yes. Also, let's give credit dun sa brother. Kaya, alam mo, nowadays, ako, naranasan ko na, naging binata rin ako bago ako magkaroon ng asawa. Alam mo yun, yung pagsubok sa habang binata, iba yung binata, yung na-expose ka sa mga babae, expose ka doon sa, alam mo na, sa outdoor, alam mo yun, mahirap din eh. Let's give credit din doon sa brother na kahit pa ganun yung nasa ganun siyang sitwasyon. Di ba? Ipinamuhay niya, pinalagay niya, isinicure niya yung babae. He made sure na yung babae is hindi malalagay sa isang alanganin na lugar. At the same time, dawa yun eh. Hindi ba agrabyado? Oo, hindi maagrabyado. Importante sa kanya yung Hindi lang ito naintindihan, sister. Oo, yun lang talaga, nakakalungkot. Medyo siguro, Nabigla lang. nagulat siya at hindi lang naipaliwanag doon sa iwan. Hindi siguro ito na rin yung magandang pagkakataon na may pahay natin sa sister na sister, bigyan mo ng pagkakataon na aralin kahit Ayan. Baka hindi actually yan yun eh. Actually, due process yun na i-background check mo. Sabi mo, diba? Aralin mo yung religion niya, di ba? Aralin mo yung Islam, ano ba yung bakit ba ganito yung tama. Kasi ang kadalasan talaga dyan, kasi ang simple ang Christian woman, yun kasi ang proseso ng pagkilatis eh. Akit ka muna sa bahay, hindi ka muna, pakilala mo na sa tatay ko, sa mga kapatid ko, kung pasado ka o hindi. Ang ganun eh. Ganun lang yung kalakaran ng araw. Dinala sa bahay noong 1970s. Oo, panahon namin yun. Wala pa rin naman eh. Wala pa ako Mga design na natin. Pero ngayon, text yung Ganun nung araw. Kaya ang mga kababaihan, ganun ang kanilang isip. So, nabibigla sila pagdating sa ganun. Grabe naman ito. Tatalian ako, hindi mo akong lubusan na kilala eh. Ha? Ano ba yan? Ano mangyari? Tulad na sinabi niya ni Brother Pali kanina, yun ang pinakamaganda kasi sa Islam pala ba, ang pagliligaw pala, magsimula pala, pagtapos ng kasal. Day 1. Ang bihira naman pala Diba? na diba? Yun ang meron ako nabasa tips sa mga kalalamihan. Dapat, kasal ka na sa asawa mo, yung hindi mo nagawa nung siguro nagkain lamang kayo, bukal ka agad eh. Di ba? Di ba? Tagalin mo ba yan? Pero, para yung, magandang gawain nyo na pag-isang-isang, hindi ka wala ko yung asawa mo. Halimbawa,
maalat yung luto ng asawa mo, Oo, di ba? oo. Paano mo sasabihin? Paano sabi mo, ang alat naman ang niluto mo, basta Ano masarap? ay, ibang klase yun. Bakit ito sa ano, tol? Natutunan ko yan sa lolo ko eh. Oo. Sabi niya, pag mainit yung luto ng asawa Maalat, mo, maalat. maalat. Sabi mo, mahal. Hmm. Saan ka bumibili ng asin? Oo, oo. Pagbita na Doon sa kaya ano nila. Oo. Next week, bumili ka ulit doon sa katabi. Katabi. O kaya yung Petra. Hindi masyado maalat yung asin nila. Yun pala yun. Para hindi masyado nabigla. Ay, si Brother Rocky, kanya. Oo. Masarap. Mas yung parang experience ko yan, ang misis ko. Oo. Eh, nagluto ng adobo. Oo. Eh, ako naman, malay ko ba sa anong lasang masarap eh. Sa akin, masarap talaga. Luto nga mo bro, sabi mo masarap yung kanya rin. Nakalit yung bilang ko, sabi niya, kaya misis mo hindi na magluto eh. Bakit? Bakit? Eh, kahit hindi masyado masasabi mo masarap. Ah, Oo. ganun. Kasi pa nagaluto siya eh. Hindi masarap eh. Kasi ang tinitingnan ko naman lagi eh, kung anong nakalagay sa hapag, tinitingnan ko yung naglagay. Ayan. Kaya masarap. Babalik ako doon sa system. Alam mo, if kailangan mo bigyan ako ng para sa kanya, unawain niya. Na, meron silang ano eh. Iba-iba yung kultura ng Yeah, may gap sila. Cultural gap. So, it's mahalaga na malaman niya yung kultura mo. Na ano na siya, na-inlove na siya Na-inlove. sa lalaki. So, habang maaga pa, walang masamang tanggapin niya yun eh. But sandali lang. Meron tayo, pwede natin after 3 months tayo magpakasal. May option ako tayo. Hindi pa pala yung magpakasal. Pero let's do it next year. Kaya siguro itong ating palatuntunan, brother, ito na yung maging daan. Kapag mayroong ganong tagpo na medyo kinapos yung brother sa pagpaliwanag, ay tumutok lang dito sa palatuntunan ito. Kasi pwedeng sipahan ang magpapaliwanag. Bahala na. Marami kang ano eh. Sabi ko, Actually, marami naman. So, nowadays, yung media, let's utilize yung media. Marami na paraan para matutunan ng Islam. Not only our program, but alam mo na, utilize natin yun. yes. Siyempre, hindi ka gaya sabi ko, oo, parang tama yun. But at the same time, you owe it to yourself. Di ba? Kilalanin mo yung brother. Huwag ka rin do that also, di ba? Parang, kahit pasabihin natin na gano'n yung offer niya, huwag ka rin basta-bastang tumalon. Diba? Pag-aralin mo rin, pag-aralan mo rin. Oo, at saka binuo ang programang ito para makatulong. Oo, yun. Oo. So yung sa sister Ray, nadagdag ko lang doon. Sa brother na rin, sa sister, unahin natin yung sister. So, Priority talaga yung sister tignan talaga. din natin yung intention ng brother at bakit ganun na kabilis ang kanyang prayer. So, dapat may mga katanungan at kung pwede ka, huwag ka agad-agad tumatras. Kasi hindi mo alam kung gaano kaganda ang resulta pagkatapos. Ibig sabihin yung brother dapat hindi sumuko. Oo, awag Wala sa ular yun yung Oo. sumuko. At saka kapag halimbawang may napag-usapan na, doon niya unti-unting kikilalanin. Halimbawa kagaya na sabi ni Brother John kanina, pwede siya magsabi na after 3 months, after 1 year, bago tayo magpakasal. Okay, pwede yun eh. Inaalon sa Islam yun. Mayroon At na. ang lalaki, kung talaga mahal niya ang babae, handa siya maghintay. Yeah. Oo. Ganun kaganda. Age to be married sila. Oo, pero walang punta. Walang When you date. bro, Walang ano yun? Walang patikim? Walang patigil. bro, kamusta sa, when it comes sa, yan, yung pag-uusap, ano bang, Actually, sa Islam, ang kaibahan, kapag nag-uusap ang lalaki at babae, dapat ano yung mga magulang. Mga kapatid. meron ko ba kami kasama? Oo. Andyan yung... Alam mo sa cellphone kinag-usap? Ayan, yan. Paano Sa yan? cellphone. Lalabas ka sa kwarto mo para makinig hinahay. Hindi, naka-sticker na. Actually, hindi dapat ito ang sinisikreto. Okay. Kahit nag-uusap sila sa cellphone, alam na mga ng both side. Alam ng mga magulang. Na nag-uusap silang dalawa. Oo, alam nila. At may pahintulot sila. May pahintulot. Pero yung mga physical contact, ito wala ay talaga. ipinagbabawal. Eh paano ngayon kung hindi na mapipigilan? Eh, anong mga solusyon? Magpakasal sila. Ayun. Yun. Kaya malamang yung brother, dapat eh, sila magpakasal. yung brother, hindi pa siya sinagot, hindi siya makapigil. Hindi pa rin sila nagigigil na eh. Kasi natipego pa sila sa cloud eh. Kailangan lang gawin nila yung tama. Tama, yan. At saka sa Islam may tinatawag tayo na istikara. Ayun, Yung paghingi natin ng gabay. Gabay. Siguro sa sister, pwede niya rin ihingi sa Panginoon Diyos niya. Panginoon Diyos. Oo. Na gabayan siya. Kung karapat dapat ba sa kanya, pagkaroon sa kanya. Yan. Kaya sa usapan na yun doon, ako maalala ko, sorry.
meron lang akong relatable na Kilala ko ba yun? Oo, kilala mo to. Paborito ko to eh. Hindi nila natatanong yung napangasawa ko. Yan, ito, turo sa akin ni Yusuf to eh. Turo sa akin ni Yusuf to na kapag ka raw, yan, istikara, iiwa ako raw sa Allah. Na kung yung sister daw na yun, eh nararapat sa akin. Kung makakabuti siya sa akin, gawin niyang madali. Yung proseso ng napangasawa. Pero kung makakasama siya sa akin, gawin niya rin madali yung pag-alis sa buhay. Kasi siya, pero alhamdulillah tol. Saksi ka na tol, magkakasama tayo nun sa tumiiyak ako sa, tumatakis ako nun sa mga poste ng Makkah nun. Tama yan eh. Wala pala doon. Ipagduwaan mo talaga. Ipagduwaan mo talaga. Sis, kung nanonood ka man ngayon, ha? Alam mo yan? Ang brother, linawin lang natin sa alang-alang sa kara. Okay? Ito yung panalangin sa ikatlong bahagi ng gabi. Na natutulog ang lahat. Okay? Nakakausapin mo ang lumikha sa iyo na ipagkaloob sa iyo ang pinakamainam na desisyon. At ipaubaya mo sa kanya kung ano ang ibibigay niyang guidance sa iyo na mas magaan sa iyo, sundin mo yun. Kasi yun ang tulong niya. Sabi nga ng isang ustad sa akin sabi niya mayroong magandang panalangin na hingin mo sa misis mo. Maging misis mo. Pero mamaya na yun kasi magandang usapan yun. Okay mga kapatid, huwag po kayong maalis yung mga kaibigan. Nagkasarapan na kami dito sa ating palatuntunan. Guided Hearts. Guided Hearts. Huwag kayong Kapatid mo kasi ako. Huwag kayong alis. Pagpabalik po kami mga kaibigan. Pagkalipas po naman. Malayo. Sandali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boy ng mga kapatid, magpabalik naman ang ating palatuntunan. Ano ba? Guided Hearts. Yan! Tulog-tulog yung cameraman eh. Bro, busy na pinigilan. Eh, paano mo eh? Tulog-tulog eh. Tulog-tulog eh. Okay mga kapatid, balikan naman natin ito ang napakaganda kong binahagi ng ating sister. No? Talagang masabi natin kapakapakinapang ngayon sa panahon natin kasi naganap ngayon niya. No? Itong ganitong mga problema. Kasi sa totoo lang, nawala na eh. Kahit man Muslim at Krisyano, minsan talagang may mga ganung pagsubok. Ang kagandahan lang sa atin sa Islam, nakukontrol eh. Kasi pag nalaman mo ang kasama mo ay medyo mayroong nililigawan, ay hindi mo na agad pabayaan yan ang kagandahan sa Islam. Nakakapal. Orang bispo, bigyan mo siya ng advice, Brad. Yes. Bro, pakasalan ka ni Brad. Ay, di, tutulungan ka kagad eh. Tutulungan ka ni Brad. Huwag mong problemahin yan. Lalo na pag Islam in action, nakausap ka. May kasal ka pa, magkakataon. Kaya pag-usapan lang natin yung magiging bentahe sa babae. Kasi yun nga, tawag yung sabi ni Brother kanina. Nowadays, yung setup kasi ng yung sitwasyon ngayon, yung courting ngayon, para lang alam ninyo, siyempre hindi naman ninyo nagigets yung generation ngayon, yung courtship ngayon. Iba na kasi ngayon. Iba na ngayon. Hindi gaya dati na ligaw, tapos kasintahan. Mas iba na ngayon. Meron silang tinatawag na mga situationship. Nasa isang sitwasyon lang sila, doon lang sila tapos kinabukasan, kalimutan na. May mga gano'n. Now, ang gusto ko lang lagyan lang natin ng ano ba yung wisdom, ano ba yung science, ano ba yung para makukuha ang idea na bakit napoprotektahan yung babae? Yes. Actually, ang napakaganda ng naintindihan lang, ito kaalaman na rin sa mga sisters natin, ng mga Muslim, no? If it is na maka-encounter kayo ng mga ganitong sitwasyon, inalo kayo bigla nakasal, so magtanong kayo, bakit? Andito ang programa dito sila magtanong sa programa ng Yes, no? Guided Heart. Especially dito sa Guided Heart, Islam in Action. Handog ang Okay. Islam in action yan. Handog ng Islam in Action. Huwag kayong mahihiya o matatakot magtanong, magmadala ng mga linaw. Okay, ano man ang gusto niyo malaman, nakahanda po ang Islam in Action para magtutulong sa inyo lahat nang wala kaming hinihingi ng mga kapatid. Ayan. Okay? So, karagdagan doon sa bago makapagbigay ng pangmalakasang solusyon ang ating Sige. So, ang mga sisters natin na nakakaranas ng mga ganito, tinalong na kasal, mas mainam po yun. Kumpara sa okay lang. ayain kayo doon sa
kwarto na walang kusina. Okay? Alam na natin. Marami Kwarto walang kusina? Marami sa gilid-gilid yan. Hindi, sanay kasi ito kasi dati tagapangalaga yan ng mga kwarto eh. Naging mundo ko dati Naging mundo niya kasi yung matagal yung tagalaga ng hotel. Sa loob ng 6 na taon, ay naging bahay ko yan. Wala talaga kusina, no? Walang kusina talaga. Pero may banyo. Siya lang may May kusina. banyo, may dalawang kwarto. Ano yung maliliit ang sabon doon? May sabon at saka may toothbrush na. Sige. Kaya pala gigilig ko yun. Oo. Medyo may karanasan ako sa bagay yun. Pero hindi ko naman nagkinarel. Ituloy natin yan. Ituloy natin yan. Eh, paliwanag mo, nagtatrabaho ka doon. Nagtatrabaho ako sa Trabaho yun sa kanya. hindi. Okay. Nalayo na tayo. Ilamit natin. So sa mga brother naman, Mm. ka-advise at karagdagang payo lang din ano po. Huwag naman tayo natin bibiglain ng ating mga papakakasalan o pinapangarap na makasama nang wala silang kaalaman. Bakit natin gagawin yung bagay na yun? At tayo rin mismo, kinakailangan natin aralin ang ating relihiyon para mas malinaw natin Paliwanag. sa ating mga minamahal o pangarap na makasama sa buhay. Okay. Inshallah. Ngayon, kung namumblema kayo ng katuwang, ito na yung palatuntunan na pwede kayong maghingi ng request dito. Di ba? Ay, kagabayan natin. Si Pahan, kanina bang gusto ni ang kanyang experience eh. Experience. Ito sa kusina lang to. Di ba bro, yung sa iyo ba bro nakikita doon sa pinupunto, alin ba siya, ay, bilang ano ha, alin bang mas maganda yung ligawan mo na o masyado? Sa akin, morning experience lang sa pagganyan. Yan. Noon, sa totoo lang, dating aling taplik ba? Oo. Kasi may nakita na yung nag-aalaga sa asawa ko. Ayoko, wala akong trabaho. Kaya ako mag-aasawa para magpupunta ko. Sabi niya, mag-aasawa ako pero hindi sa kanya para sa akin. Ginawa ko, sabi sa akin, mag-ipong ka ng tapos, trabaho. Hindi ko kilala yung babae. Pagdating ko, asawa. Wah! Mabilis ito sa inyo ah. Hindi yung ano, hindi nag-usap. Pagdating ko lang. Ayun, di ba? May kapatid pa kayo. Hindi ko kilala. Ito yung napang-asawa ko ngayon. Kaya pala nakabigay. Brother, mukhang yung na-encounter ng sister natin. Mukhang siya Siya yata ito. Oo. Dahil kagrupo yan Kagrupo niya. lang. Oo, ganun ang pamantayan eh. Mabilisan. May kapatid pa rin. Mayroon na tayo ng trabaho. Mabilisan. Ngayon, yung kasal kami. Ulat ako. Nakabalo pa kasi malinis dati. So, yung asawa ko may tribo. Pero yung po ni Glenn Bro, kaibigan niya. Kaibigan ni Bro yun. Oo. Yung kamag-anak ng asawa ko. So ngayon Brad, ito, tatanungin mo kita kasi ano din yan eh. Siyempre dating Kristiyano ka, sanay ka sa ligawan, di ba? Ay, siyempre. Yan, di ba? Kaya sa ligawan eh. Ilang beses nga So ngayon, ano ngayong naramdaman mo na, ano ngayong naramdaman mo, biglang ganun ba? Di ba siyempre, di ba? Ganun mo sanay ka sa ligawan eh. Oh, may biglang encounter mo yung ganun na, kasal na, paglabas. Sabi nga noon eh, bilang isang dating kabataan, pagka-tambay, maraming grupo. Kung nakita mo yung mga convention nito, sa bigyan mo ko isang oras, kami na yan. Ganun eh. Pero sa Islam, malaki pagkakaiba yun. Anak ko ng trabaho. Para gustusan mo rin. Pero yung bilis na yan, kailangan sa Islam yan, mabilisan eh. Pero yung nga, sabi ni brother kanina, kailangan lang paliwanag. Paliwanag. Kasi nga, bakit mabilis? Para malayo sila sa kasalan. On that note bro, na-mention mo kanina na aasawahin mo siya para sa Sana. eto na, hindi na natin tinanggap na ni sister offer. Oo, okay na, sila na. Alhamdulillah, sister, halimbawa, ano lang, senaryo lang, halimbawa, Muslim na siya. Paano ngayon yung pagka dumating na sila doon sa, sila na, may mga, alam mo na, may mga pagsubok na, uy, nagulat. Sinabi ko na nga. Hindi pala ito naglalagay ng tuwalyang pinagamitan doon sa bitan. Ito pala, ang hilig pala na itong kumain kasi nilalagay na sa lababo. Ano mapapahin nyo sa Minsan yun yung mga surprise na, di ba? mga maliliit na bagay, pero Sa totoo lang, tayo bilang mga Muslim, diba? Lalo na ito, pinagaling nito, mayroon silang naka-assign kung sino tagaluto. Kinman. May kinman yan. Pero siyempre, halimbawa, nag-asawa ka ng 16 years old, 17 years old, di ba? Turuan mo yun.
So sacrifice ka talaga dyan. Paano maghugas? Oo. Ng plato, Oo. ng kaldero, di ba? Hindi yung pagkakain. Lagay lang dyan. Oo. Oo. Kaya pala, Brad, ako gusto ko yung may edad na. Ha? Bakit? Kaya ayaw ko magturo eh. Ang marunong na siya maghugas. Oo, alam yan. At saka, importante dito, Oo. so, pag nangyari yung mga bagay, which is nangyayari. Yeah. Oo. Sa realidad ng buhay nangyayari yan. Mm. So, para saan at mag-asawa kayo para hindi kayo magkakasal? Ayan, ganda yan. So, Ganda yan bro. ang pinakamagandang pagkakataon na magtulungan kayo para sa ikabubuti. Kung may pagkukulang yung asawa mo Yeah. lalaki, Tulungan mo. at alam mo ang higit na mainam, Oo. i-share mo Bro, sa yan yung ano eh. Usapan eh. Yan kaya nga raw tinawag na kabiyak yun. Correct. Ibig sabihin, kasi kung you alone, kulang ka. Kulang ka. Kailangan mo ito para maging At saka yung asawa, especially ang babae. kabiyak ko. Okay? Ang babae, binanggit niya ako sa Quran. Ayan. Okay? Na ang babae daw, ang siyang mapagkakatiwala ang kaagapay ng lalaki. Wow. Oo. Talaga? Oo. Kaya kung ano mo may nakikita ng lalaki na may pagkukulang si babae, may punuan niya, turuan niya Oo. kung alam niya kung paano ang pinakamainam. Mm. Kung si babae naman nakikita, dugyot ang kanyang asawa. Okay? Nagkakapay kung saan-saan. Nangyayari, which is nangyayari. O, parang magsisisi na ako. Akala ko, Oo, magsisisi tama. ako. Oo. Akala ko maganda itong kasal ko pala hindi. So, tulungan mo. Huwag mo siyang shitiin. Oo. Huwag mo siyang Tama. bumaba sa solusyon. So ibig sabihin, huwag Oo. manghina yung pagmamahal mo dahil sa bagay na yan. Yan. At patibayan ang pagkasama bilang mag-asawa Ayun. para higit na papasok ang blessings ng Panginoon. Pala. Oo. Alam mo ba, ito ang sinasabi ko. Mula nung nag-Muslim ako, na-realize ko na gusto yung Islam is always, always, solution sa lahat ng mga problema na sa katao. Yung sitwasyon natin ngayon, yung kultura ng mga kabataan, pati mga katandaan, di ba? Oo, na alam mo, punta ka sa Amerika, sa Europa, yun nga, kinabukasan na saka tatanungin yung pangalan. Di ba? Di ba? But makikita natin sa lahat ng mga problema ngayon ng mga kabataan, lalo na yung mga pinaasan, hindi mo ipaasa. Di ba? Alam mo na yung marami mga buhay paasa. Ha? Hindi dahil sa ganda na natin, ganun yung mga babae, nandiyan yung mga bisyo. Yung mga bisyo ngayon nakaatiban yan. Ang nangyayari, sinasabi mo tama yung sinabi mo kapatid na laging talo yung babae. Kasi siya ang naiiwanan eh. So yung Islam always has a solution to this. Ano yun? Ha? Yung kasal sa yung kasal sa'yo na, of course, yung babae naman, hindi naman pwedeng pera na, ang gwapo nito. Ang laki. Kasal na ako, di ba? Ang laki nung... Ito yung nahanap ko. Laki kasi. Laki ng katawan. Diba? Sa kikipitan, hindi ako palagay sa langanin. Then lalo na kung hindi ka Muslim, tanongin mo, ano bang kaakibat niya pag pumayag ako? Pag-aralan mo ako, pag-aralan kita. Mag-aralan tayo. Pag-aralan tayo. Ayun. Pagturuan tayo, di ba? Maganda rin eh. Kultura eh. Di ba? So yun ang... Sa hirap at saya. Dito natin Pagtulungan. makikita na Islam really has the solution for everything. Almost everything. Di ba? Si Aris kanina nagigigit pa, mayroon siyang binabasa eh. Gumawa siya ng ano eh. Hindi, yan yata yung ano eh. Susunod natin na... Ano ba siya? Kasi ako ng sulat para Merong liham. Wow, talaga good Brad. Apiti dito sa mga sa mga sumusulat sa atin. Masyaallah no. So ito mga kapatid no, sa ating mga kababayan, lagi po niyong tandaan itong nangyayaring ito na yung alok agad. Huwag po niyong sabihin na ito ay pang-Muslim na. Ito po ay para sa lahat. So, kailangan At huwag masamain. yes, ipunawa natin na itong katuwang po ng Islam para po sa lahat ito kasi baka maya iba na nanonood sa din. Ay, ang ganda ko lang ng katuwang na yan. Hindi tayo lang, hindi naman tayo sabi. Hindi. Pwede mong ipatupad yan sa pamilya mo, sa mga anak mo. Hindi. Kahit Kristiyano tayo, pwede natin gayahin yung pinalabas yan sa palatuntunan ng Islam. Kasi ang katuruan ng Islam, para sa lahat yan, hindi lang yung para sa Alam mo bro, merong nagpadala sa akin ng sulat. Kasi sabi ko, hindi ka tingin. yes, oo. Ito, hindi sila mga Muslim. Tingnan mo. Pero kaya ko dinadahan sa inyo ito dahil para malaman natin ano pang pakialam natin. Yes, oo. Meron ba silang matututunan sa atin? For them being not a Muslim? Yes. So yan, abangan nila yan sa susunod. Yes. Kasi may kinalalaman ito sa kasal. Ayan. Okay. Ganun.
siguro. Talakayin natin yan. Sulat pa. Inshallah, iyan natin next O, episode. tingnan natin kung anong magagawa natin mga Muslim, may papayo natin sa mga hindi Muslim na mga Sa ganong problema. Oo, Anong solusyon ng Islam? Oo, anong solusyon? Di ba? Okay, sa mga huling mensahe natin mga kapatid. Ayun, inshallah, sana ho, again, doon lang tayo sa pulutan yung sana ng aral, yung ating episode ngayon. At maging gabay ho sa inyo. Lagi nyo lang ho tatandaan. Panalangin ninyo yung totoong magiging kabiyak ninyo sa buhay. Ang makakapagbigay lang ng mga dala. Yes, Panalangin niyo yun. Saan pala ipadala pala? Inshallah, ipadala niyo ho yung inyong mga liham dyan po sa address na ipapakita natin sa baba. Diyan na ipadala. Okay, wala. So yun, Namahal ba din? Okay, na lang. ay mabati nga pala natin ng ating may bahay. May mga mamahalin mo ba? Yes. So, may umiiling eh. Wag. Sa ano ka? Delikado ka. So, yun, making ano lang tayo, no? Wag magmadali. Love is patient, pero importante, may wifi connection. Kasi, hindi kayo makakapag-usap. Magkalayo kayo eh. So, yun. So, alhamdulillah. So, muli, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay ng God at sana hindi nakuha kayong magiging ng aral. At hinihikay po namin ang lahat, especially po ang mga hindi mga Muslim, na aralin nyo rin po ang Islam. Kasi binuwang programang ito, hindi lamang sa makikinabang kami dito, kundi makikinabang tayong lahat. Dito sa mundo at sa kabilang buhay. At sana magsama-sama tayo sa mundo na masaya, nagtutulungan at higit sa lahat ay magsasama tayo sa kabilang buhay na nakangiti na papasok sa paraiso namin. Okay, Padel Maad. Nila, subaybay niyo rin po ang lahat ng mga programa nito dahil ito po ay hindi po namin sinasila ang pamilya. At po sa ito ay nag-aayos namin, pinagsama-sama namin. Kaya lalo na, mapalapit din namin kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padel Malik. Okay, ito po ang challenge sa Islam in Action sa inyo lahat. Islam has a solution for everything. Let us know about the problem. And para mapapatuloyan namin sa inyo na may solusyon talaga ang Islam. Yes. Okay? Salamat po sa inyong panunood. At nawa ay magtagal pa yung panunood nyo sa amin at i-share nyo rin. Yeah. Para makapagbigay din tayo ng Kasi guided heart ito. Dahil maraming yung problema sa puso. Okay mga kapatid, maraming salamat. At ang Islam in Action Hoy, nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay at sa nais pa hong sumulat. Huwag po kayo mag-alala. Handa po kaming tanggapin yan at bigyan ng puwang dito sa ating palatuntunan. Kami nagpasalamat sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Non dia pinomia